Hindi lang po basang nagsalita. Dalawa ho kasi yung salita niya eh, di ba? Yung isa yung pang-aasar, parang may saltik, gano'n. Yung isa naman po, medyo mahaba. At yun ang ginawa niya. Yung mahaba, medyo mahaba, pero bumanat. Grabe. Diba? So dati kasi, lagi na lang nating hinahanap, kailan ka magsasalita? Kailan mo ipaparamdam sa mga Filipino na inaapi ng mga Chinese Coast Guard dyan sa South China Sea na meron tayong Vice President na nagmamalasakit sa kanila, nakukundina sa ginagawa ng mga to. Like yung water cannoning, paglalatag ng mga yung floating barriers para hindi man lang makapangisda sila ron sa loob ng Scarborough Shoal na ating pag-aari, di ba? At yung mga pangaharas na ginagawa sa sa RORE para diyan sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, di ba? At yung pinakamatinding insidente na talagang minaputulan pa ng daliri, talagang merong assault na nang ginawa ang mga Chinese Coast Guard sa mga sa Philippine Navy natin. Ngayon, nagsalita na ho si VP Sara, bumanat pa po tungkol dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea. At alam niyo ho kung ano yung kanyang banat? Nako, maloloka kayo dahil ang binanatan niya, as usual, walang iba kundi si PBBM. Hindi ko alam kung sinong coach niya. Pero ang banat niya ho, hindi ko alam kung blah blah blah, yung ganun. Sabi niya, aanhin mo daw yung missiles, kasi di ba may mga missiles na dumarating dito, like yung Typhoon, yung galing sa US, di ba? Dahil nga meron tayong alyansa with the US since 1951, yung Mutual Defense Treaty, di ba? Tapos meron tayong 9 EDCA sites. No. Dati sinasabi ng mga Pilipino, napakahina natin, hindi natin kayang magkaroon ng kaaway dahil hindi man lamang tayo makakakurot. Di ba? Dapat mag-upgrade tayo ng ating kakayanan, palakasin natin, ganon. Siyempre, hirap ang Pilipinas sa tindi ng korupsyon. Di ba? Sa mahabang panahon. Kapos ang pera, pag may in-order, ninanakawan ng budget, imbis na missile lang mabili, kuwitis. Now, so nagkaroon tayo din sa panahon ni PBBM, lumago yung mga EDCA sites natin, and then ang Amerika nagpapasok ng mga sandata rito. Kumbaga, this is an instant upgrading of the Philippine capability. Pagdating dyan sa defense posture. Haba, yun ho ang binatikos ni Sara. At hindi ako naninibago sapagkat ito rin yung narrative, parang same tune lang din ang sinasabi nung ibang mga DDS na dating mga Marcos loyalist, lalo na yung nasa GNTR, diba? Ang banat ni Sara, aanhin mo ang missile. Sino daw ang paggagamitan nun? Ako palagay ko, kung ako si Bongbong Marcos, sasabihin ko, ikaw, bunganga mo sa'yo ko papuputukin yan. Dahil wala ka nang ginawa kung hindi magtambalustay, tambagala. Di ba? Tapos, babanat ng ganun-ganun lang. Walang kapararakan. Di ba? Unang-una kasi, she's the Vice President. So, ano ba ang trabaho ng Vice President? Siya na nga yung nagsabi, support sa mga programa ng administration. And one of those is including po yung foreign policy ng gobyerno. Kaya lang yung foreign policy ng gobyerno natin ngayon, ang kanyang binabanatan, yung kanyang binabatikos. So, yung tono ng kanyang pananalita diyan, tono hong pumapabor sa China, katulad ng mga ibang mga Filipino na mga mouthpiece ng China dito sa Pilipinas, yung mga taga-promote, yung mga taga-provide ng magandang narrative para sa China, di ba? Yung mga ano tawag doon, mang-uuto ng China dito sa Pilipinas. Oh. Ganon yung kanyang tono. So, siyempre, mayroon tayong ibang mga kababayan na nag-iisip rin ho ngayon dahil po ang Amerika ay nakisawsaw na rin doon sa labanan ng Israel at saka ng Iran. At kakabomba lamang nila kanina ng mga sinasabi na mga ilang mga nuke sites ng Iran. And sabi nila, Trump, pinagmalaki niya, devastated daw talaga yung mga sites na to. Sana naman, di ba? Sana naman, nagupo nila doon para hindi na makaporma pa ang Iran. Kaya lang, nako, sinamantala po ito ni VP Sara para maghasik ng takot. Yun lang naman ang ginagawa ng mga DDS eh. Di ba? Maghasik ng takot
maghasik ng galit, di ba? Galit sa ating gobyerno, tapos maghasik ng takot sa kalooban ng mga Filipino. And sa ganon, maging galit, yung takot na ito ay maging galit. So, kumbaga, kinakapitalize dito na ang mga Filipino yung kanilang pag-aalala. Sa halip na magkaroon siya ng malinaw na pag-aanalisa ng mga nangyayari ngayon. Maaapektuhan ba tayo? In what way? Ano yung dapat nating gawin? Hindi, di ba dapat yun ang kanyang iniisip? Sabihin man natin kalaban niya si PBBM, no, sa politics. Pero at this point in time, dapat ang ginagawa po ni VP Sara is sinasantabi ang politika. I remember one time I heard Harry Roque. Diba? Sabi niya, isang tabi raw muna yung politika. Dapat ganun din kay Vice President Sara Duterte. Isang tabi yung politika, palakasin ng kalooban ng mga Filipino sapagkat marami po dyan ang mga nag-aalala para sa kanilang kinabukasan, lalo na yung mga OFW sa Middle East, yung mga direkta talagang maapektuhan, nagkatrabaho dyan sa Iran o sa Israel. Diba? Kaya lang, baliktad ang nangyayari. siya yung maghahasik ng matinding pangamba, no, sa mga Pilipino. Kasi nga naman sinasabi, di ba, yung mga EDCA sites, babanatan yan. Yan yung mga narrative eh. EDCA sites ng Amerika rito, babanatan yan, naatakihin yan. My God, bago po bumanat ng ganyan ng Iran, sisimulan muna nila yan dun sa loob nila, depensahan sarili nila. Diba? At saka, dito natin makikita yung ating, sabi ninyo, ang laki ng intelligence fund, ang laki ng confidential fund ng ating Pangulo. Di ba? Dito natin ito makikita, itong mga pondo na to na may kinalaman para sa seguridad, di ba? Sa national security, peace and order, di ba? Diyan natin makikita ngayon kung properly use talaga itong mga pera na to. Diba? At saka, diyan rin natin makikita ngayon yung ating kakayanan na labanan yung mga terorismo na yan. Di ba? Wala lang. Hindi ko tuloy ma-imagine ngayon. Maraming mga kababayan tayo na napapaniwala pa rin nila. Na dadala. Ito yung alam ko lang, mga Filipino kasi, may sakit tayo na imbis na tayo po ay mag-research tayo, magsuri, para malaman what is shit all about. Baliktad tayo eh. Tinitignan natin yung emotion, doon tayo nakabase. Sino ba yung mukhang inaapi? Doon tayo, doon ang maraming kababayan natin. Hindi nila tinitingnan kung bakit ito, di ba, ini-impeach? Bakit ito kinasuhan? Anong nangyari sa kanya? Anong ginawa niya ron sa pera? Di ba? Dapat yun ang kanilang nire-research. I'm not saying na basta na lang kayo maniwala na doon sa mga dahilan kung bakit ini-impeach si Sara. Di ba? Hindi yung maniniwala na lang kayo bigla na inaapi siya, ginigipit. Hindi man lang kayo magiging concern paano nangyari ron sa pera ng bayan. Di ba? Tapos yung mga tirada niyang ganyan, pakikinggan ninyo, paniniwalaan, tatanggapin ninyo. Tapos magagalit na kayo sa gobyerno. Please lang, mga kababayan, I'm appealing to all of you, maging malinaw ang inyong isipan, lalo sa panahong ito. Iba ho yung merong malinaw na pagkaunawa sa mga nangyayari sa politika or geopolitical tension sa ating mundo. Di ba? At least, from there, makakapag-start kang mag-isip ng malinaw, ano ang dapat mong gawin, ano yung status ng ating bayan, di ba? Ano yung magiging epekto nito sa atin? Nasa ganun, mapapanatag yung ating kalooban kasi pakikinig sa kanila na walang ginagawa kung hindi. Diyos ko po, gamitin lahat ng pagkakataon para maghasik ng lagim sa puso at isipan ng ating mga kababayan. Pambira no? Ngayon, minsan lang magsalita, ha? Minsan lang magsalita. Akala ko pa naman, mag-i-express ng pagmamalasakit sa mga mangingisda dyan sa mga mangingisdang nakaharap sa South China Sea at naaapektuhan ng ginagawa ng mga Chinese. Kaso, baliktad Baka ho isang araw, bigla na lang murahin niya yung mga mangingisdang Filipino na dahil sa inyo, kaya tayo nagkakatensyon. Diba? Kaya uma-action ng ganyan ng mga Chinese Coast Guard. Kasi nangingisda kayo doon, parang yung tatay niya lang. Diba? Para walang gulo, pamigay na lang natin yan sa China, yung West Philippine Sea, total.
It's just only boundaries of waters. Di ba? Wala namang isla na pwede nating ipaglaban. Diyos ko, that's the exclusive economic zone natin. So lahat ng mga nasa ilalim ng dagat ay atin pong pwedeng pakinabangan. Exclusive yan. Diba? Yan ang itinadhana ng batas sa atin. So bakit hindi natin ipaglaban yung para sa atin talaga? Diba? Ano man yan, hindi man yan teritoryo na maituturing, pero yung sovereign rights natin, yung ating karapatan na mamahala doon at makinabang, diba? Kunin yung mga kapakinabangan doon sa karagatan na nasasakupan ng ating EEZ. Hindi ba dapat yun ang kanyang inuuna kesa yung interes ng China na ipagduldulan sa isipan ng mga Filipino na parang ang dating ngayon lang ang Pilipinas ginagamit ang Amerika para apihin ang China. Oh my God. Anong klaseng tao ito? Que barbaridad eres. Ay, nako. Kayo ho, ano ho sa tingin nyo? Tama ba na sa ganitong panahon, paalisin pa natin ang EDCA dahil nagkakagulo sa Middle East? Dahil baka mamaya ang China makisali, tapos tayo unang birahin. 'Di ba? Hindi ba mas tamang isipin na kung makikisali ang China, malamang sa malamang doon sa Iran. 'Di ba? Kaysa mambanat ng kanyang mga kapitbahay. Kasi isa lang ang pumutok diyan, ang mga kalaban ng China diyan, ang actual sigurado ako diyan. Lahat ng mga kalaban niyan babanat na sa kanila yan paikot. 'Di ba? At yan ang bagay na ayaw ng China. Anyway, what do you think? Tama bang ginagawang ganito ni Sara? I know, ang sagot doon ay mali. Sabi naman ng iba ay tama. Pero please, gusto kong malaman kung ano yung inyong opinion dito sa kauna-unahang pagkakataong nagsalita at bumanat si VP Sara tungkol po dyan sa issue sa West Philippine Sea. Alright? Please don't forget to hit the like button and share niyo po itong ating live today. Thank you.